Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan, Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong 20 to 26 of October. Tingnan natin. Maraming salamat mula sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Taurus. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Tawakan natin ang ating isipan. Tandaan nyo, marami kayong energy sa mundong ito, kaya hindi ito magre-resonate sa inyo lahat. The house, the clover, and the key. Okay. When it comes sa'yo, nagkakaroon ng, yes, there's a lucky, no? Na, kumbaga, the luck is in your side. May mga sitwasyon sa buhay mo na nag-a-unlock, or sa iba dito is opportunity na marireceive nyo or na-receive nyo na, no? Kasi kung titignan mo tong si house, may mga puno, ibig sabihin, nagkakaroon ng growth sa ibang aspeto ng buhay mo. Kumbaga, may mga nangyayaring achievement in life, ganyan, no? Iba dito is maaring magkakaroon kayo ng lucky when it comes to a gambling, ganyan. Iba dito is mga pagsubok or opportunity na gagawin nyo na ma-achieve nyo, yan, no? And when it comes dito sa house, maaring may mga pinagdadaan ng problema, yung iba, no? Sa relationship, sa family, yan, sa house, ganyan, ang nakita ko dito. And yung iba rin dito, nagiging, may taong nagiging very private, no? Sa nakita ko, yung may mga, siguro hindi yung situation na, may meron kayo mga kinikim-kim, ganyan, sa nakita ko dito. May mga small happiness naman daw na magaganap, no? May mga inaasahan kayo na chances and hope, yeah, meron daw. May mga nag-a-unlock na sa inyo, no? Dito. Yan, may mga fulfillment. Sabi ko nga sa'yo, ano yan? Nasa nguso mo? Patingin! Yan, nasa nguso mo, baluga. Teka lang. Patingin. Kinukutkot mo sa baba. Okay. Parang alam mo yung anak na nag-alis ng musang sa nguso. Yan. May mga mag-a-unlock daw sa'yo. May mga solution, may mga problema ka na masusolusyonan. Yan. Kumbaga, yung answer kasi, kung you have a question na gusto mong ma-answer, nasa sa'yo daw yun. No? Kumbaga, maaring alam mo na yung answer or malalaman mo yung answer. Yan, magkakaroon ng mga bagong destination din sa iba, no? Yan, magkakaroon ng mga siguro magiging ka na, may mga sitwasyon ka na naiintindihin mo, magiging open ka na, ganyan, no? Siguro may mga problema in the past na okay, I understand, mga ganyan. Magiging open ka na sa lahat ng bagay. Kumbaga, lalawak na yung yung pasensya sa iba, no? Sa nakita ko dito. Yan. O, magkakaroon talaga ng new beginning and transformation sa iba, no? There's a movement. Ibig sabihin, merong ng paglaya ako nakikita sa iba. Tingnan natin ang iyong energy tools. Yung mga bagong destination or destiny ka sa iba, no? New destiny. Ano energy nito? Energy nito ay siyempre energy mo is waiting for something, waiting and thinking, no?
Sa nakita ko dito. Tingnan natin bakit. Ano pwede ko malaman dito? Okay. The Eight of Pentacles and the Ace. Ang energy mo ngayon is meron kang isang sitwasyon sa buhay mo na gusto mong gawin. Kumbaga, ito yung tinatakbo ng iyong nararamdaman. No? Sa nakita ko dito. May mga ginagawa kang isang sitwasyon na iniisip mo siya, na maaaring pinaprocess mo itong bagay na to or naghihintay ka. No? Sa iba dito is naghihintay kayo ng tamang panahon, tamang oras, tamang pagkakataon para makapag-umpisa ng isang bagong beginning sa buhay mo. Ganyan. Yung energy mo is to progress, to make a new beginning in your life. No? Sa nakita ko dito. Pag-a-analyze ng mga situation. Yan. And thinking, syempre. Andun yung pag-iisip every night. No? Meron ka mga situation na nararamdaman na kinikimkim mo. Ganyan. Sa nakita ko dito. Siguro yung iba dito is iba dito is related sa work, ganyan. Iba dito is related sa isang tao, ganyan. Sa ngayon kasi andun yung yung doubt. Maybe you are waiting for something, ganyan. O kaya iba dito, you don't know how to proceed pa, if you take it action or not. Maaring iba dito is nagpe-prepare, diba? Para magkaroon ng action. Kumbaga nagkakaroon kasi iba sa inyo ng option in life, no? Yun na nakikita ko. Kumbaga na to personal power mo to. Kung mag-move ka or mag-stay ka. Kung i-follow mo yung nararamdaman mo in a good way. Diba? When it comes kasi dito, may nakikita na rin ako na tao dito na nakapokus na siya sa bagong siya. Kumbaga, may tao dito na mas sinunod niya yung nararamdaman niya. No? So, nakita ko dito. Mas nag-think siya to trust yung intuition niya na ito yung gusto ko. Ito yung gusto ko mangyari sa buhay ko. Yan, may tao siya dito. May taong ganun din. Yan ang energy mo ha. Kailangan mo i-analyze at i-progress yung bagay na gusto mong mangyari in your life. Siyempre. And siyempre, give effort. No? In a good way. Yan, pag-iisip. Pag-iisip ng mga bagay-bagay. Tingnan natin anong parating kay guys. Maaring may iniisip ka na taong mahalaga sa'yo or may iniisip ka sa pagbabago ng trabaho, ganyan. Nanay, akit ganon. Ganon talaga. Bakit? Ano may itsura mo dyan? The Nine of Cups. Seven of Cups and the Moon. Napaka-ano mo ngayon, emotional. Okay. Iba dito, maaari nagkakaroon kayo ng problema when it comes to money. Ganyan. Or yung iba dito is very emotional, no? Sa nakakita ko dito. Andito kayo sa sitwasyon na magulo yung isip nyo. No? Kasi may mga gusto kayong gawin sa buhay nyo na hindi nyo magawa. Ay, teka lang, sabi ko parang ang gulo nung paligid ko. Yung electrical pala. Sorry Nagkakaroon kayo ng mga regret, no? Kumbaga, may mga sitwasyon sa buhay nyo na disappointment. Kasi why? Yung iba dito is nahuhold kayo ng nakaraan. Nagkakaroon ng blockage sa inyo, no? Andun din yung self-doubt when it comes to yourself. Andun yung sitwasyon na lack of confidence ka, more on frustration, emotion. Andito yung situation mo na parang nag-iisa ka, parang more on sadness, ganyan. Sadness, parang naiwan ka sa ere, ganyan, iniwanan ka. May mga sitwasyon kasi na hindi mo ma-accept
no, maaari nagkakaroon ng struggle talaga, andun yung sitwasyon na nagpo-focus ka kasi dito actually. Ayaw wala kang nararamdaman siyempre na nasakit When it comes sa sakit, pain in heart, no, sa iba sa inyo, ganyan. You feeling abandoned, alam mo yun? You feeling rejected sa nakita ko dito. Sa itsura mo pa lang dito, no, sa nakita ko ito. Kasi nahuhold ka ng ng nakaraan, ganyan. Kasi yung, nagkaroon ng mga disappointment, no, sa mga naging choices or mga naging outcome ng buhay mo. Yan. May nakita akong moving home, no? Hindi ko alam kung may nag-moving home ba dito, no? Sa nakita ko ito. More on this is a failure. Ayan. Huwag kang mag-isip po. Paparating sa'yo is more on thinking, more on illusioning, more on fantasizing, more on daydreaming, yan. May mga magkakaroon ka doon ng mga choices in life, magkakaroon ka ng mga wishful thinking, yan. Meron ka mga i-illusionin, meron ka mga i-dream, no? Sa nakita ko to. You need to trust your intuition, ha? Kailangan mong malakpasan itong mga obstacle ng buhay mo. Kailangan mo na rin mag-look kasi sa future, no? Sa nakita ko dito. Anak, baba ka muna. Anong dapat iwasan ni Taurus? Huwag kang magpa-hold sa nakaraan, syempre. Kailangan dito ng growth. Anak, baba ka, kaya mo na. Okay, may bigla ang nangyari. Tingnan natin. Hello? Patayin tayo dyan. Okay. Bakit? Matiulog sa'yo Iwasan mo daw yung talagang more on thinking of sadness, no? Sa nakita ko dito. Panalo. Okay. Sa ngayon kasi nakita ko is, napanghihinaan ka. Iwasan mo yung pagiging, mahinang tao. No, yung ma-stuck sa isang sitwasyon. Yung, lalo na yung sa sadness, no? Yan, umalis ka doon. Kailangan mong umalis sa isang bagay na nakakapagpapahatak sa'yo. Na ma-down ka, no? Kasi nawawala yung, yung decisions in life. Hindi ka nakakapag-desisyon sa ngayon. No, sa nakita ko dito. Kumbaga, din yung, may nakita rin kasi ako dito na may mga maling nangyari or may tao na umalis o hiwalay. At may nakita rin ako dito na tao na naging tanga. Alam mo yun? Hindi ko alam kung sino sa buhay mo yung taong naging tanga na yun. Maaring ikaw, maaring magulang mo, maaring, alam mo naman kung sino yung naging tanga yun. Yun, no? Sa nakita ko dito. And then, sinasabi rin dito, kumbaga, na-low of confidence ka kasi, no? Andito yung, yes, nagkakaroon ng failure sa buhay mo. Yan. No? Kumbaga, andito yung, may mga paulit-ulit na nangyayari sa buhay mo, no? Dito. Parang paulit-ulit na lang to. Ganyan, na para ako nagiging tanga, ganyan. Or vice versa, ha? Parang paulit-ulit na nangyayari sa iyo yun. Parang kasi andito kayo, mayroon din akong maaaring nakakapagkompetensya ka sa isang sitwasyon na hindi na. Alam mo yun? Hindi na. Kaya iwasan mo yun. Iwasan mo yung makipag-compete sa isang bagay na alam mong hindi mag-work. Yung isang sitwasyon na maging tanga ka uli or yung mapanghinaan ka ng loob to start a new beginning sa buhay mo. Yan. Iwasan mo yung paulit-ulit na mangyari sa iyo. Yun ang pinakaiwasan mo sa lahat. Kung nangyari na yun dati at nangyari na ngayon muli, aba, matauhan ka na. Diba?
Kailangan mo maging matigas. Kailangan mo ngayong ayusin yung sarili mo. Diba? Ngayon kasi is, iba rin dito nalalack of focus, ganyan. Parang handito yung nade-dead end ka sa, sa tinatahak mong landas, ganyan. Tingnan natin when it comes to art. Iwasan mo yun, no? Yung paulit-ulit na nangyayari sa'yo. Alam ko, mahirap. Mahirap gawin, no? Madaling magsalita sa akin kasi ako to. Alam ko naman yun. Pero, kailangan mong bigyan ng effort. Kailangan mong i-change yung mga decision mo ngayon sa buhay mo. Kung dati is ganito na ginawa mo, well, i-change mo. Kung dati masyado ka naging mabait, halimbawa. Sa next naman, medyo bawasan mo na yun yung pagiging mabait. Kailangan 50-50, mga ganun. No? Sa kasamahan man yan, sa trabaho, sa kapatid mo man yan, o sa karelasyon mo man yan. Dapat ganun. Para hindi mangyari paulit-ulit. Parang naghihind dito ka sa sitwasyon na no? May mga gusto kang i-correct, may mga gusto kang i-clarity, sa nakita ko rin dito. When it comes to alam, naghahanap pa ng hustisya dito. May tao na nag-a-avoid. Someone's avoiding. Para may umiiwas. May lungkot ka, no? May tao ba na umalis? Okay. When it comes to love, ibig sabihin, someone's spying, no? Maaaring ikaw ang nag-spy or vice versa. Alam mo, may tao dito, tamo, we have the Nine of Pentacles. Ibig sabihin, may tao dito na inalis na niya yung mga bagay na hindi na niya kailangan. O hindi na niya, yung ganun. Ganun na rin. Inalis niya sa buhay niya. Kumbaga nagkaroon siya ng positive destination. Kumbaga nagkaroon ng movement kasi dito. May tao na ganun. Maaaring ikaw or a vice versa. Sa nakita ko dito. Kasi nakita ko din may naging tanga. Ibig sabihin, ikaw, ito. Ibig sabihin, yung karelasyon mo, ang umalis. Sa nakita ko dito. Or vice versa tayo, ha. When it comes to love yun, someone want to be independent. Ganyan. Gusto na niya yung inaalis niya yung mga harang sa kanyang destination ngayon. Inalis na niya. Sa nakita ko dito, ha. Para hindi siya sa sitwasyon na they starting na ngayon sa sarili niya. Pero may nag-i-spy. Pero sa nakikita ko sa'yo dito, Taurus, may mga tao naman daw na they willing to give support and advice sa'yo. Sa nakita ko dito. Siguro dito sa time na rin na ikat mo na rin yung mga dapat ikat sa buhay mo. Hanapin mo yung talagang totally makapagbibigay ng saya sa'yo. Tingnan natin ang advice. Ano pong advice? Start a new beginning in your life. Start a new journey in your life. Focus to yourself. Tingnan natin, advice po kay Taurus. Stress tab. Okay. Bakit O kaya advice sa'yo, sinasabi dito na kailangan i-release mo na yung stress mo, yung anxiety mo, yung mga pag-aalala, yung mga sitwasyon na nang nakaraan, no? O ano man ito. And yung sinasabi rin dito na
kailangan mo na daw mag-start ng panibago sa buhay mo, no? Sa nakita ko dito. Andun na rin yung magtiwala ka na sa sarili mo, mag-start ka uli to create yourself again sa nakita ko dito. Kailangan mong makontrol or balansehin yung sitwasyon mo sa ngayon. Huwag kang mag-jungling, no? Sa nakita ko dito. Kailangan mong i-evaluate yung mga situation in life, 'di ba? Kasi sa nakita ko dito may tao na naging liar, dishonest, babaero, lalakero, may tao na naging sneaky, ganyan, no? Kaya you need to start para sa sarili mo. Itayo mo yung sarili mo ngayon, no? Kumbaga, love yourself. Yun nakita ko dito. Maging totoo ka na sa sarili mo. Hindi mo kailangan mag-focus dun sa sa mga pagwo-worry, sa stress, sa nakaraan, sa mga pain, yan. Sa mga tao na kung may nagtaksil man, yan, huwag ka dun mag-focus. Hindi, i-release mo na yung lahat na yun na mga emotion, no? Alisin mo na yun. Sa nakita ko to. Yung mga pag-iisip, yan, alisin mo na yun. Pag-iisip every night, alisin mo na yun. Kailangan mo ngayon na mag-focus to find balance in yourself. No? You need to take it action, syempre, start a fresh beginning ng buhay mo. Kailangan ng changes, kailangan ng action. Trust to your intuition. You need to create again yourself. In a new you. Syempre, you need to be smart na ha. Alam ko naman na medyo natatalo ka when it comes to Allah. Or vice versa tayo Arigato namaste, God bless.